Meron ka bang scooter na walang susian at nahihirapan ka kung paano patayin ito? So sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung paano lagyan ng on and off yung scooter mo. So Yamaha Jag 50cc, ito. Yamaha made Taiwan. Ito yung scooter noon. Na mga usong-uso nung 90s, kung batang 90s ka, alam mo to. Wala pa yung mga Mio noon, kaya ito pa lang yung mga uso noon. So ang may-ari nito mga kabiker, isa kong kaibigan, si Nap Mendoza. Ayan, shoutout sa'yo, friend. Nabili niya ito ng 5,000. Running condition. Nga lang, wala siyang susian para yung engine pag umaandar. So ang ginagamit niya parati is yung choke. Pangit naman sa motor kung lagi ang ginagamit mo choke, patay mo ng engine. Kasi hihigop din ng gasolina yan hanggang sa masanay siya. Minsan mag-overflow yan kung yun lagi ang ginagamit natin. So ito yung kakabitan natin ngayon ng switch, ng full switch niya. Ayan. So check natin. Kita nyo naman, malinis pa siya. 5,000 ang kuha niya rito, pero nung pinatawad din siya na 3,000, no? Kasi nga kakilala niya rin yung pinagbilihan niya. So katawad siya ng 2,000. Ayan ang itsura niya mga kabiker. Wala na siyang susian. So skeleton na siya. At napalitan na rin ng carburetor. Ayan. Round slide na rin yung carburetor niya. Ayan. So ang gusto nung kaibigan ko, lagyan ng switch kahit patayan lang. Kasi pag pinandar mo nga ito, hindi mo mapapatay. Ang gagamitin mo choke lang, no? So start muna natin. Bali kung maandar siyang ganyan, wala siyang patayan, kundi ang gagamitin niya yung choke. Ikilain niya kami mo. Yun. So doon na ang patayan niya. Gusto ng kaibigan ko, magawan siya ng switch para hindi siya mahirapan or for safety na rin ng motor. Although walang papel yung ganito, syempre binili natin, syempre kahit na papano ayaw din natin manakaw, no? So lalagyan na lang ng switch kahit na yung pinaka-kill switch niya lang, no? So ang gagamitin natin connection nito mga kabiker, para makakabit tayo ng switch niya, doon tayo magko-connect sa CDI, no? So hanapin natin yung CDI nito at doon tayo magko-connect para magkaroon siya ng switch. So tirahin na natin. So yan, nilapit na natin yung camera para makita nyo mabuti mga kabiker. Dito sa part na to, siyempre kakalasin natin to kasi nandito yung CDI na. Yan, 2 tornilyo lang naman yan. And then, check natin kung saan maganda mag-connect, no? Pero sa CDI tayo. So, kalasin muna natin itong 2 tornilyo para maangat natin ito. Actually, 2 lang, no? Kalasin natin. So, ayan yung CDI niya. Ganitong itsurang CDI ng mga scooter. Parang yung sa Yamaha. And then, bakit yellow yung nandito sa ignition coil? So, dapat orange dito eh. Nag-iba na sila kaya ng wiring. So, check natin. Alam ko orange dito. Pag CDI ng Yamaha, ang pang-ignition coil is orange. So, ayun. So, yan. Dinugtungan lang siya mga kabiker. Yan, may dugtong lang siya. So, dinugtungan lang siya. Orange talaga mga kabiker. Yan. So, sa may CDI, ito yung primary coil. Black red. Pero bakit nilagyan ng blue? Dinugtong lang siguro. So yan lang ang kanya. Black ground, orange sa ignition, tapos black red, tsaka itong isa is bakit may yellow siya. Ito yung pulser, kung hindi ako nagkakamali, white tsaka red. Yan, tama. Kasi itong blong ito,
baka magkamali tayo ha. Baka sabihin nyo pulser ito. Dinugtong lang dito. Ayan o. Dinugtong lang siya. Ito. Itong white na may stripe na red, dinugtungan ng yellow. Kaya dito lumabas yung yellow. Ito. So, ang gagamitin natin ngayon yung pulser. Bakit sa pulser, mga kabiker? Kasi, itong pulser, safe to. Mas safe kaysa dun sa mga ignition coil. Ito, pwede naman na tayong maglagay ng switch dito eh. No? Sa ignition coil para maputol na supply sa spark plug. Pero hindi. Bakit? Kasi baka mag-ground tayo pag naglagay tayo ng switch dito. Pag umuulan, basa yung switch at tumaandar yan, malakas kayang kuryente ng ignition. Kaya nga yung iba, nilalagay nila sa ignition coil yung kill switch nila. Mas maganda rito sa may pulser. Dito tayo. So, magkakabit tayo ng wire dito sa may white, may stripe na red. Hindi yan yung hindi yan yung charger. No? So, nandito yung charger. Okay, wala. Ito. Pure white. Pure white. Yan. Tsaka yung light coil. Yan o. Putol siya. Hindi nila kinabit. Ayan o. Yung charger, itong pure white. Yan. Itong yellow. Ito yung light coil na may stripe na red. Yung sa Honda yan, walang stripe yan. Yellow lang at saka pure white din. So, kabit natin yung switch natin. So, ito yung switch natin na gagamitin. Toggle switch na button type. So, ang napili ko, mga kabiker, total, meron na siyang butas dito. Hindi na tayo mahirapan. So, ikakabit natin dito, no? Yan. And then, may butas na rin dito. Siguro, sinadya na. Pinaglagyan na yan. So, kabit natin kahit saan dyan. Kasi magpo-connect lang naman yan eh. Wala siyang polarity. Ayan. And then, itong ground, ginawa ko ng green para hindi na tayo malito. Para ilagay natin sa metal part. So, kabit na rin natin. So, pag pinindot mo yan, magdidikit na yan. Ayan. So, dito natin palalabasin sa butas. So yan mga kabiker, isa lang yung kinabit natin, temporary pa lang yan para ma-check natin kung gagana nga yung kinabit natin. So itong napalatan natin ng wire, dito natin kakabit, no? So, hanap tayo ng tornilyo para makabit natin dito. Then, kakaskasin nyo yung pinto. Yan. Importante kasi mga kabiker, yung body ground natin, kailangan, wala siyang pintura. Ha? So, kapit natin dito. Yan. Yan. So, ang next natin mga kabiker, sa pulser na tayo. So, itong yellow. Hindi ito pinabit lang to. Pinuksok lang yan. Baka magkamali kayo, kabiker, yun yung pulser. Hindi. Kasi sa dulo nito, pagdating doon, black red. Ito nga, black red oh. Yung dugtong niya, black red to. So, ito yung pulser natin, kulay white na may stripe na red. So, ikabit natin ngayon ito. No? Tape na rin natin para fix na rin siya. Yan o, mapapansin nyo, black red. Yan, testingin natin. To tape na rin natin to kasi baka dumikit pa. Yan, yung kinabit natin na switch, nasa sa inyo na yan mga kabiker kung saan nyo itatago. Maganda nakatago.
So, itong pinakita ko sa inyo, sample na to para makita nyo, no? So, paandarin natin, check natin kung papatay natin dito. Yan, pag nakakonect. Pag ganyan, hindi. So, paandarin natin. Yun, kita nyo mga kabiker, namatay na siya. Meron na siyang switch. So, balik natin. Ulitin natin. Patayin natin. Ayan, na yung pinaka-switch ng scooter natin. Ngayon, padyakan natin yan. Dapat hindi under yan. Kasi nakakonect. Wala. So, tanggalin natin. Ayan, punta siya ulit. Patay natin. Ayan, patay. So, ganun lang mga kabiker. Sa pulser natin nilagay, mas safe siya. Kasi pag dito natin nilagay, pwede siya, kaso pag umulan, nabasa ito, nabasa yung ground, pinindot mo to, tendency na makakuryente ka pa. Kaya hindi ko ina-advise sa ignition coil. Hindi kung silyado yung button nyo. So hindi na siya papatayin dito sa choke. Ayan yung choke niya. Dito niya kasi pinapatay. So mas maganda na meron na siyang patayan. So eto na. Ayan. Pag inuun natin na ganyan, pag nakakonect kasi yung pulser sa ground, hindi mag-i-start yung motor mo. Grounded siya, no? Kasi nga nakakonect sa ground yung pulser. So okay na mga kabiker. Ganun lang kasimple na gawa nitong mga skeleton na scooter. Ibabalik ko na lang ito mamaya. So kung bago lang kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. And then click ko rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. So muli mga kabiker, thank you for watching. God bless.